Sir, yun nga po, inanunsyo ni Vice President Sara. Doon muna po tayo sa first question. Yung hindi niya pagdalo sa SONA, o hindi siya dadalo sa SONA ni Pangulong Marcos. Anong implication po nito? Ano po ang ibig sabihin po nito? It is a very clear message to the country and to the Filipino people that the Vice President is now cutting off any formal ties with the administration of Marcos Jr., at least politically. Ibig sabihin po, nagdi-disassociate na siya. Umiiwas na siya na maging kabahagi pa ng isang very dubious and now clearly morally bankrupt and incompetent na gobyerno ni Marcos Jr. That message of the Vice President is a very clear indication na malubha ang kanyang nakikitang mga pagkakamali at mga baluktot na patakarang nagaganap sa kay Marcos Jr. At isa sa nakikita ko dyan na dahilan, ang nangyayari ngayon na parang police state ang Davao City. Hindi nirerespeto ang rule of law, ang mga duly elected civilian officials hindi kinikilala, even the mayor. Ang pag-atake at paglusob sa mga civilian and worship compound, sa mga pribadong property, ang pangbabastos sa Kingdom of Jesus Christ kay Pastor Kibuloy, ang lahat ng mga bagay na ito at iba pang mga pagkakaroon ng questionable at mapanupil na uri ng pamumuno ni Marcos Jr., I think nag-pile up na rin yan sa loob ng ating Vice Presidente. So ang sinabi niya na hindi siya mag-attend sa isang formal na pagtitipon ng parang isang state gathering of leaders sa State of the Nation address sa darating na July 22 ay pagpapakita na siya ay she's drawing the line. Sir, dapat bang magising si Pangulong Marcos? Dapat siyang mauntog that the main reason kung bakit ang Mindanao votes, kung bakit ang Bisaya votes, at kung bakit ang Duterte very influential circle of voters ay napunta sa kanya. Dahil yan sa ang kanyang Vice Presidente si Sara Duterte. Dapat siyang mauntog at maalimpungatan itong si Marcos Jr. sapagkat he can never be president and he is not the president right now kung hindi umatras si Sara Duterte bilang presidente, front runner in all surveys 6 months until 1 month before election or before filing of candidacy, si Sara Duterte ang number 1. So he owes that to the Duterte and to the Filipino people. Dapat siyang malimpungatan. Bakit ang kanyang closest allies, ang kanyang mga kasama sa pagbubuo ng kanyang kampanya at ng kanyang kandidatura at ng kanyang unang mga bahagi ng pamamahala ay unti-unting nawala, including ang Duterte support at ang mga network of allies and support nito, including ang Kingdom of Jesus Christ ay Pastor Kibuloy at ang maraming mga kagaya namin na mga former rebels ay nagiging disillusioned sa kanyang pamamahala. The message of Vice President Sara Duterte is more than enough to wake up Marcos Jr. that indeed his government is going towards bankruptcy.